May mga sandali sa buhay natin na hinding-hindi natin malilimutan. Mga sandaling parang tumitigil ang mundo at lahat ng pinaniwalaan mo ay biglang guguho sa harap mo. Para sa akin, ang sandaling iyon ay nangyari sa isang maingay na food court sa isang mall, sa isang ordinaryong Miyerkules ng hapon. Doon ko nakita ang nag-iisa kong anak na si Isabel at ang kahihiyan, ang hiya na naramdaman ko ng mga oras na iyon. Halos ikamatay ko. Hindi dahil sa kung anong ginawa niya sa akin, kundi dahil sa kung anong ginawa ng mundo sa kanya. Nakita ko siya. Ang anak kong pinalaki ko na parang prinsesa. Ang anak kong siniguro kong hindi makakaranas ng hirap. Nakaupo sa isang sulok, mag-isa. Suot niya ang kupas na uniforme ng isang grocery store. Ang kanyang sapatos ay luma at pudpud na. At sa kanyang kamay ay ang ilang pirasong barya na maingat niyang binibilang. Barya, para lang makabili ng isang maliit na tasa ng kape. Ang anak ko na minaneho ang isang bagong-bagong Fortuner na ako mismo ang tumulong na bayaran. Ngayon, mukha siyang isang kasambahay na pagod galing sa trabaho. Hindi, mas malala pa, para siyang pulubi sa sarili niyang syudad. Nilapitan ko siya at nang mag-angat siya ng tingin, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, takot na makita ako. Ang sarili niyang ina, ang hiya na naramdaman niya para sa kanyang sarili, ay parang sampal sa aking mukha. Sa harap ng maraming tao, sa gitna ng tawanan at kwentuhan ng ibang pamilya, ang pamilya ko ay durog. At ako, bilang ina niya, pakiramdam ko ay nabigo ako. Anong klasing ina ang hahayaan ang kanyang anak na umabot sa ganitong kalagayan? Ang kahihiyan na iyon. Ang hiya na makitang ang dugo mo at laman ay nagbibilang ng barya. Iyon ang nagsimula ng lahat. Alam nyo, sa loob ng 38 taon, mula nang isilang si Isabel, ginampanan ko ang pagiging ilaw ng tahanan. Kahit na ako ay isang abogadong nagtatrabaho, siniguro kong hindi siya magkukulang sa kahit ano. Pinag-aral ko siya sa magandang eskwelahan. Sinuportahan ko siya sa kanyang pangarap na maging isang nurse. Nang ikasal siya kay Marco, ako ang nagbigay ng malaking bahagi para sa down payment ng kanilang bahay sa Acacia Street. Ang bahay na pinangarap niya. Ang Fortuner na iyon, regalo ko sa kanya noong ma-promote siya sa ospital. Ibinigay ko ang lahat dahil iyon ang ginagawa ng isang ina. Pero para sa kanila, para sa asawa niyang si Marco at sa biyenan niyang si Lourdes, ako ay isang ingay lang sa paligid. Isang matandang dapat balewalain. At ang anak ko, ang Isabel ko, unti-unti nilang nilamon. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang lahat ng pagmamahal ko, wala itong halaga. Isa itong malinaw na kawalan ng utang na loob. Walang utang na loob. Kinuha nila ang lahat ng ibinigay ko sa anak ko. At pagkatapos, kinuha rin nila ang anak ko mula sa akin. Nang mga sandaling iyon sa food court, habang tinitingnan ko ang payat niyang katawan at ang nanginginig niyang mga kamay, naintindihan ko. Hindi ito kamalasan. Hindi ito pagsubok lang. Ito ay isang plano. Isang malupit at kalkuladong plano para sirain ang aking anak, piraso bawat piraso. At ako ang huling taong dapat niyang malapitan. Dahil iyon mismo ang gusto nila. Ang ihiwalay siya, ang gawin siyang nag-iisa. Pero may isang bagay, isang napakahalagang bagay na hindi nila alam tungkol sa akin. Nakikita nila ako bilang isang retiradong lola, isang matandang balo na ang tanging alam gawin ay mag-alaga ng apo at magbigay ng pera. Iyon ang kanilang pagkakamali. Oo, ako ay isang lola. Ngunit bago ako naging lola, at bago pa man ako naging ina, ako ay isang abogado sa loob ng 33 taon. At ang espesyalidad ko, mga kaso ng pandaraya sa ari-arian. Mga pekeng pirma, mga nilipat na titulo ng lupa, mga ninakaw na mana, lahat ng uri ng panloloko, nakita ko na. Lahat ng uri ng mandaraya, nakalaban ko na. Ang kaalaman na iyon, ang karanasan na iyon, iyon ang aking lihim na yaman. Iyon ang aking alas, ang aking trump card.
Habang nakaupo ako sa tapat ng aking umiiyak na anak, ang abogadong natutulog sa loob ko ay biglang nagising. Ang matandang babae na akala nila ay isang mahinang piyesa lang sa laro ay ang magiging mangangaso. Sila ang nagturo sa akin ng mga patakaran ng kanilang maruming laro. At ngayon, gagamitin ko ang batas para tapusin ito. Hindi ito simpleng paghihiganti. Hindi ito tungkol sa pera o sa bahay o sa kotse. Ito ay tungkol sa pagbawi ng dignidad. Ang dangal ng aking anak, ang dangal ng aming pamilya na kanilang tinapakan. Gusto nilang manahimik ako. Gusto nilang mawala ako sa eksena. Ngayon, hindi lang bahay at pera ang babawiin ko. Babawiin ko ang kapayapaan ng isip ng aking anak. Ibabalik ko ang ngiti sa mga labi ng aking apo. At bibigyan ko sila, si Marco at ang kanyang ina, ng isang leksyon na habang buhay nilang dadalhin. Isang leksyon na ikukuwento nila sa kanilang mga apo kung paano sila nagkamali ng kinalabang lola. Hindi ako mananahimik, mga kaibigan, mga kapwa ko magulang at lolo't lola. Naranasan niyo na bang maliitin? Ang ituring na parang dayuhan sa sarili niyong pamilya? Kung ang kuwentong ito ay tumatagos sa inyong puso, sana ay i-like at i-share niyo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga boses mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Halikayo, samahan ninyo ako sa laban na ito. Kwentuhan niyo ako ng inyong mga karanasan. Dahil sa mga kuwento natin, doon tayo humuhugot ng lakas. Matigas ang ulo ni Isabel. Katulad ko. Sinabi niyang hindi siya gutom, na kailangan na niyang umalis. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi ko siya hahayaang manalo. Ginamit ko ang boses na minsan lang marinig sa akin ng aking anak. Ang boses na alam niyang hindi niya pwedeng suwayin. Isabel Maria, sabi ko, mahinahon, ngunit may bigat. Umupo ka. At umupo siya. Pumunta ako sa isang stall ng Chowking, ang paborito niyang kainan noong bata pa siya, at umorder ako ng napakaraming pagkain. Siopaw, pansit, chow fan, lahat ng alam kong magpapangiti sa kanya noon. Pagbalik ko sa mesa, dala ang isang tray na puno ng pagkain. Nakita ko siyang muling nakatitig sa kanyang telepono. Ang mukha niya ay balisa. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang nag-scroll. Sinusubaybayan ka niya ano? Mahinang tanong ko habang inilalapag ang pagkain. Si Marco, hindi siya sumagot. Hindi na kailangan. Ang katahimikan niya ay isang malakas na oo. Ibinaba niya ang telepono at kinuha ang chopsticks. At doon, nagsimula siyang kumain. Hindi ito ang pagkain ng isang taong nagagalak sa biyaya. Ito ay pagkain ng isang taong gutom na gutom. Mabilis, walang emosyon, mekanikal. Para bang kinakabisado ng katawan niya ang bawat butil ng kanin, hindi sigurado kung kailan ulit siya makakatikim ng mainit na pagkain. Bawat subo niya ay parang isang punyal na tumatarak sa puso ko. Gaano na katagal? Gaano na katagal mula noong huli siyang kumain ng isang disenteng pagkain? Anak, sabi ko, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kausapin mo ako. Pero umiling lang siya. Puno ang bibig. Parang bata na ayaw umamin sa kasalanan. Walang dapat pag-usapan, ma. Hindi kita pinalaking sinungaling. Ang mga salitang iyon. Iyon ang nagpabagsak sa pader na matagal na niyang itinatayo. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang chopsticks. At nang tumingin siya sa akin, ang mga mata niyang pagod ay puno na ng luha. Mga luhang matagal nang gustong kumawala. Hindi ko kaya, ma. Bulong niya. Basag ang boses. Kung sasabihin ko sa'yo, mas lalala lang ang lahat. Parang awa mo na. Hayaan mo na lang. Hayaan ang ano, Isabel? Ang lahat ng ito? At doon, bumuhos na ang lahat. Ang bawat salita ay tila isang mabigat na kadena na unti-unti niyang inaalis sa kanyang dibdib. Ikinuwento niya ang lahat. Nagsimula ito 6 na buwan na ang nakalipas, nang biglang mawalan ng trabaho si Marco. O iyon ang sabi niya. Pagkatapos noon, ang biyenan niyang si Lourdes, na sa simula pa lang ay hindi na ako gusto para sa anak niya, ay nagbigay ng isang magandang suhestiyon.
Lumipat daw muna sila sa bahay nito para makatipid. Isang pansamantalang solusyon. Iyon ang akala ni Isabel. Ngunit ang pansamantalang iyon ay naging isang bitag. Sa oras na mailipat nila ang kanilang mga gamit, pinalitan na ni Marco at Lourdes ang susi ng bahay sa Acacia Street. Ang bahay na pinaghirapan ni Isabel. Ang bahay na kalahati ng ipon niya ang ipinambayad. Bigla, sinabi sa kanya na ang bahay ay nakapangalan lang daw kay Marco. Isang kasinungalingan. Alam ko, dahil ako mismo ang tumulong sa kanila sa papeles. At pagkatapos, ang pinakamasakit sa lahat, ipinaupa nila ang bahay. Ang tahanan, kung saan lumaki ang apo kong si Maya, ngayon ay tinitirhan na ng ibang tao at ang pera. Ang pera ay dumidiretso sa bulsa ni Marco at ng kanyang ina. Sunod na nawala ang Fortuner. Kailangan daw ni Marco para sa mga job interview. 4 na buwan na ang nakalipas mula noon, pero wala pa ring trabaho. Pagkatapos, ang mga credit card niya. Masyado raw siyang magastos, sabi ni Lourdes. At ang huling dagok, ang kanyang sahod. Pinapirma siya ni Marco ng mga dokumento, sinabing para daw iyon sa isang joint account para sa kanilang pamilya. Isang joint account na si Isabel pala mismo ay hindi pwedeng galawin. Ang lahat ng pinagpaguran niya bilang isang nurse, bawat sentimo, ay napupunta sa kanila. At kapalit ng lahat ng iyon, binibigyan siya ni Lourdes ng 1,000 piso. 1,000 piso kada linggo, 1,000 pesos, para sa pamasahe niya sa bus, pagkain sa trabaho, at kung ano pa mang personal na pangangailangan. 1,000 piso. Ang halagang iyon ay isang malaking insulto. Ito ay paraan para ipamukha sa kanya na wala siyang halaga, na ang kanyang buhay at kalayaan ay nagkakahalaga lamang ng 1,000 bawat linggo. Tinanong ko siya kung sinubukan niyang humingi ng tulong. Oo daw. Pumunta siya sa istasyon ng pulis. 3 linggo na ang nakalipas. Dala ang pag-asang may makikinig. Ngunit ang pulis na nakausap niya ay walang nagawa. Civil case po ito, ma'am, sabi daw ng pulis. Dahil asawa niya si Marco at dahil siya mismo ang pumirma sa mga papeles. Wala daw silang magagawa. Kumuha na lang po kayo ng abogado. Indara, kulan na. Paano ako kukuha ng abogado, ma? Tanong niya sa akin. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Yung 2,000 piso na naipon ko at itinago ko sa locker ko sa ospital. Nakita ni Mama Lourdes. Inakusahan niya akong nagnanakaw sa pamilya. At ang parusa niya, 3 araw kong hindi nakita si Maya. Ang apo ko, si Maya. Iyon ang kanilang pinakamalakas na sandata. Hindi ko kayang mawala siya, ma. Pagmamakaawa ni Isabel, humihikbi na siya ngayon. Sasabihin nilang hindi ako karapat-dapat na ina. Na mas inuuna ko ang trabaho kaysa sa anak ko, si Mama Lourdes. Mayroon na siyang mga litrato. Mayroon na siyang mga ebidensya laban sa akin. At kung lalaban ako, sisiguraduhin niyang hindi ko na makikita si Maya habang buhay. Ang bawat salita niya ay parang lason na unti-unting kumakalat sa buong sistema ko. Ang pamilyang dapat na nagpoprotekta sa kanya, sila pala ang halimaw na sumisira sa kanya. At sa loob ng 6 na buwan, 6 na mahahabang buwan, nag-iisa siyang lumalaban sa dilim. Habang pinupunasan ni Isabel ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay, may isang tanong na nanatili sa aking isipan. Isang tanong na kinatatakutan kong marinig ang sagot. Isabel, mahinahon kong sabi, tinitiyak na ang boses ko ay hindi nanginginig sa galit. Saan? Saan ka eksaktong nakatira ngayon? Yumuko siya, at ang kanyang tingin ay napunta sa malamig na sahig ng mall. Ang katahimikan niya ay mas maingay pa kaysa sa lahat ng sinabi niya. Pagkatapos ng ilang sandali, bumulong siya. Isang salita na halos hindi ko marinig. Sa bodega. Bodega. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Paulit-ulit. Bodega. Ang lugar kung saan itinatambak ang mga lumang gamit, ang mga sirang kasangkapan, ang mga bagay na wala ng silbi. Doon nila inilagay ang aking anak. Ikinuwento niya kung paano nila inayos
ang isang sulok para sa kanya. Isang air mattress sa sementadong sahig, isang luma at maingay na electric fan para sa mainit na gabi, at isang lumang cabinet na plastic para sa iilang damit na natira sa kanya. Iyon ang kanyang naging tahanan. Samantalang ang kanyang anak na si Maya ay natutulog sa isang komportableng kwarto sa itaas, kasama ang kanyang ama at lola. Ang aking anak ay natutulog kasama ng mga alikabok at mga ipis. Hanggat hindi mo napapatunayan na responsable ka, iyon daw ang sabi ni Lourdes sa kanya. Responsable? Ang anak ko, na nagtatrabaho ng doble-dobleng shift sa ospital para lang may maibigay sa pamilya, ay hindi responsable? Ang kabalintunaan ay halos nakakatawa kung hindi lang ito napakasakit. At ang apo ko, si Maya, sinabi sa kanya na sa bodega natutulog ang kanyang ina dahil hindi na siya mahal ni Mami. Ang kalupitan, ang walang pusong pagmamanipula sa isipan ng isang inosenteng bata. Sa sandaling iyon, ang lahat ng awa na nararamdaman ko ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Isang galit na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ito ang galit ng isang ina, ang galit ng isang leon na nakitang sinasaktan ang kanyang kaisa-isang anak. Pinigilan ko ang pagnanais kong sumugod sa bahay na iyon at kaladkarin silang dalawa palabas. Pinigilan ko ang sarili kong sumigaw sa gitna ng food court. Sa halip, huminga ako ng malalim. Inayos ko ang aking sarili. Dahil alam ko, ang emosyon ay hindi mananalo sa laban na ito. Ang kailangan ko ay isang plano, isang matibay na plano. Makinig kang mabuti sa akin, Isabel, sabi ko. At sa pagkakataong ito, ang boses ko ay boses na ng isang abogado. Hindi na boses ng isang ina. Kailangan kong gawin mo eksakto ang sinabi ko. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha, ngunit ngayon ay may bahid na ng pagkalito. Umuwi ka, utos ko. Umuwi ka sa bodega na iyon. Umarte ka na parang walang nangyari. Huwag na huwag mong babanggitin kahit kanino, lalo na kay Marco o kay Lourdes, na nag-usap tayo. Huwag kang magpapakita ng kahit anong senyales na may nagbago. Entiendes? Umiling siya. Pero ma, bakit? Hindi ko na kaya. Gusto ko nang umalis. Dahil kung aalis ka ngayon, bibigyan mo sila ng eksakto kung anong gusto nila. Paliwanag ko. Gagamitin nila ang pag-alis mo laban sa'yo. Sasabihin nilang inabandona mo ang anak mo. Kailangan nating maging mas matalino kaysa sa kanila. Kailangan nating laruin ang laro nila, pero gamit ang sarili nating mga patakaran. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang kamay na dati malambot at ngayon ay magaspang na sa pagod. Ako na ang bahala dito. Paano ma? Sabi ng pulis. Ang pulis ay para sa kasong kriminal. Putol ko sa kanya. Ang ginagawa nila sa'yo ay mas komplikado. Ito ay civil law. Ito ay property law. Ito ay family law. At sa bawat isa sa mga iyon, may mga batas na nilabag sila. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Isabel, ang ginagawa nila sa'yo ay hindi lang pang-aabuso. Sa mata ng batas, ito ay tinatawag na financial abuse, coercion, fraud, at posibleng forgery. Bawat isa diyan ay may katapat na parusa. Hindi nila alam kung sino ang kinalaban nila. Akala nila isang ordinaryong nurse lang ang pinahihirapan nila. Hindi nila alam na ang nanay ng nurse na iyon ay isang abogado na ang buong buhay ay ginugol sa pagpapabagsak ng mga taong katulad nila. Nakita ko ang isang maliit na kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ang unang sinag ng liwanag matapos ang 6 na buwan ng kadiliman. Talaga ma? Talaga, sagot ko. Pero kailangan kong pagkatiwalaan mo ako. Manahimik ka. Magtiis ka pa ng kaunti. Siguro, 2 linggo. Kaya mo ba iyon para sa akin? Para kay Maya? Tumango siya. Dahan-dahan sa simula. Tapos ay mas may kumpiyansa na. Oo, kaya niya. Para kay Maya. Kaya niya ang lahat. Anong gagawin mo ma? Tanong niya. Ngumiti ako. Isang ngiti na alam kong hindi mukhang palakaibigan. Isang ngiti na nagsasabing, maghanda na kayo.
Ipapaalala ko lang sa asawa mo at sa nanay niya, sabi ko, na nagkamali sila ng pamilyang binangga. Pagkaalis ni Isabel, hindi ako umuwi kaagad. Nanatili ako sa mall, umupo sa isang coffee shop, at inilabas ko ang isang luma kong notebook at ballpen mula sa aking bag. Ang mga abogado ng henerasyon ko, mas gusto pa rin namin ang papel at tinta kaysa sa screen ng telepono. Dito, mas malinaw ang pag-iisip ko. Ang unang hakbang sa anumang kaso ay ang pag-organisa ng iyong mga armas at sa laban na ito, ang mga armas ko ay impormasyon at mga tamang tao. Hinati ko ang isang pahina sa 3 kolum. Column 1, ebidensya. Column 2, mga eksperto. Column 3, legal na aksyon. Sa ilalim ng ebidensya, isinulat ko ang lahat ng sinabi ni Isabel. Ang bahay sa Acacia Street, ang Fortuner, ang bank accounts, ang Peking joint account, ang sahod niya, ang bodega. Bawat isa ay isang piraso ng puzzle. Sa ilalim ng mga eksperto, doon ko isinulat ang mga pangalan na bubuhay muli sa aking nakaraan. Mga pangalang matagal ko nang hindi natatawagan, ngunit alam kong hindi ako tatanggihan. Kinabukasan, umaga pa lang, sinimulan ko na ang aking mga tawag. Ang telepono ko ay parang naging isang command center. Ang unang tawag ko ay ang pinakamahalaga, Attorney Lorna Cruz. Si Lorna ay naging paralegal ko sa loob ng 15 taon bago ako magretiro. Matalino, masipag, at higit sa lahat, mapagkakatiwalaan. Alam kong nagtatrabaho na siya ngayon sa isa sa mga pinakamalaking law firm sa Makati, sa ilalim ng pinakamahusay na family lawyer sa buong Metro Manila. Corazon, masayang bati niya sa kabilang linya, na parang kahapon lang kami huling nagkita. Napatawag ka. Kamusta ka na? Hindi ako nagpaligoy-ligoy. Lorna, kailangan ko ng pabor. Isang malaking pabor. Ikinuwento ko sa kanya ang buod ng sitwasyon, tinanggal ang mga emosyonal na detalye at nag-focus sa mga legal na aspeto. Habang nagsasalita ako, naririnig ko ang pag-type niya sa kanyang keyboard. Ang dati kong paralegal ay kumikilos na. Sa pagtatapos ng aming tawag, hindi lang ako nakakuha ng appointment sa hepe niyang abogado kinabukasan, kundi sinimulan na rin ni Lorna ang paghahanap ng mga property records ng bahay sa Acacia Street. Ang unang piyesa ng aking plano ay nasa lugar na. Ang pangalawang tawag ko ay para kay Benji Aguilar. Si Benji ay dati kong kasamahan sa isang maliit na law firm noong nagsisimula pa lang kami, isang magaling na abogado. Ngunit mas nahanap niya ang kanyang hilig sa labas ng korte. Isa na siyang pribadong investigador ngayon. At isa sa mga pinakamagaling, Benji, si Corazon ito. Attorney Santos, isang himala, biro niya. Anong atin? May kaso ka bang ipapasa sa akin? Mas personal ito, Benji. Kailangan ko ng surveillance work. Para sa'yo, Corazon, kahit ano. Ano bang tinitingnan natin? Financial fraud? Coercion? Posibleng forgery? At kailangan ko ng litrato at video ng living conditions. Sabi ko, habang inaalala ang imahe ng anak ko sa bodega. Ipadala mo sa akin ang mga detalye. Sisimulan ko bukas na bukas din. Sagot niya, walang dagdag na tanong. Alam niya ang ibig sabihin ng tiwala. Ang pangalawang piyesa ay gumagalaw na. Ang pangatlong tawag ko ang pinaka-teknikal. Tumawag ako sa head office ng bangko kung saan orihinal na nakadeposito ang sahod ni Isabel. Ito ang parte na medyo komplikado dahil sa mga banking privacy laws. Ngunit bilang isang ina, mayroon akong karapatan na alamin kung ang anak ko ay nasa panganib. Magandang umaga. Ako po si Corazon Santos. Gusto ko sanang magtanong tungkol sa proseso ng pagkuha ng account records ng aking anak na si Isabel Santos Reyes. Pagkatapos ng halos 15 minutong paghihintay at pakikipag-usap sa iba't ibang departamento, nakuha ko ang kailangan ko. Kakailanganin ko ng isang sinumpaang salaysay at isang written permission mula kay Isabel, ngunit ang mahalaga, kinumpirma nila na posible. Posibleng masundan ang bawat sentimo ng pera ng aking anak, kung saan ito nanggaling, at higit sa lahat, kung saan ito napunta. Ang pangatlong piyesa ay handa na.
Pagkatapos ng 3 tawag na iyon, pakiramdam ko ay 10 taon akong bumata. Ang utak ko ay gumagana na ulit. Ang dugo ng pagiging abogado ay dumadaloy na muli sa aking mga ugat. Hindi na ako si Corazon, ang lola ni Maya. Ako na ulit si Attorney Santos. At mayroon akong kasong kailangang ipanalo. Bago matapos ang araw, may isa pa akong kailangang gawin. Isang bagay na kailangan kong makita gamit ang sarili kong mga mata. Hindi sapat ang kuwento ni Isabel. Kailangan ko ng sarili kong ebidensya. Dapit hapon na, nang magmaneho ako papunta sa subdivision kung nasaan ang bahay sa Acacia Street. Ang bahay na iyon ay may espesyal na lugar sa aking puso. Naaalala ko pa noong una itong nakita ni na Isabel at Marco. Isang maliit na bungalow na may malawak na hardin sa harap. Ako ang tumulong sa kanila na ayusin ang mga papeles. Ako ang nagbigay ng payo kung paano ayusin ang interior. Dito ginanap ang binyag ni Maya. Dito kami nag-Noche Buena taon-taon. Bawat sulok ng bahay na iyon ay may alaala. Ngunit ang bahay na nakita ko ngayon ay iba na. Malamig, walang buhay. At sa gate, nakasabit ang isang malaking tarpaulin na may mga salitang tumusok sa aking puso. For rent. Tama si Isabel. Ipinapaupa na nila ito. Sumilip ako sa bintana at nakita kong wala na itong laman. Ang mga pader na dati may mga larawan ng aking apo ay blanko na. Ang sala kung saan siya unang natutong gumapang ay isa na lamang malawak at walang lamang espasyo. Inilabas ko ang aking cellphone at nagsimulang kumuha ng litrato. Litrato ng tarpaulin. Litrato ng bakanteng bahay. Bawat kuha ay isang patunay ng kanilang kasinungalingan. Pagkatapos noon, nagmaneho ako papunta sa isang mas magarbong subdivision, mga 30 minuto. Ang layo. Ang bahay ni Lourdes. Ang bahay na lagi niyang ipinagmamalaki sa tuwing may pagtitipo ng pamilya. Isang 2-story house na may 3 garahe at isang hardin na laging perpekto ang pagkakaalaga. Dito ngayon nakatira ang aking anak, ang kanyang asawa, at ang aking apo. At dito rin ang bodega. Ipinark ko ang aking kotse sa kabilang kalsada, sa isang lugar na medyo madilim at hindi kapansin-pansin, at naghintay ako. Bilang isang abogado, natutunan ko ang kahalagahan ng pasensya. Minsan, kailangan mo lang maghintay para ang kalaban mo ang gumawa ng pagkakamali. 7:30 ng gabi, dumating ang Fortuner ni Isabel. Pero hindi si Isabel ang nagmamaneho. Bumaba si Marco mula sa driver's seat, ang asawa ng aking anak. Gamit ang sasakyan ng aking anak, pumasok siya sa malaking pinto sa harap ng bahay, na para bang siya ang hari ng mundo. Hindi niya man lang sinulyapan ang direksyon ng garahe. Nagpatuloy ako sa paghihintay. 8:00, 8:15. Biglang bumukas ang ilaw sa garahe at ang roll-up door nito ay dahan-dahang umangat at doon ko nakita ang lahat. Ang eksena ay mas malala pa sa inilarawan ni Isabel. Ang sementadong sahig ay marumi. Sa isang sulok, nakalatag ang isang manipis na air mattress. Sa tabi nito ay isang plastic storage bin na marahil ay naglalaman ng lahat ng kanyang natirang ari-arian. At sa gitna ng lahat ng iyon, nakaupo ang aking anak sa kanyang uniforme, pagod na pagod, kumakain ng kanin at ulam mula sa isang styrofoam container. Siya lang mag-isa, ang anak kong nag-aral ng nursing, ang anak kong nag-aalaga ng mga may sakit, ang anak kong nagpakasal dahil akala niya ay mabuting tao si Marco, ang anak kong sinubukang pakisamahan si Lourdes dahil akala niya ay mahalaga ang pamilya. Ngayon, nakatira sa isang bodega na parang isang hayop, na parang basura. Hindi ko napigilan ang panginginig ng aking mga kamay habang itinatago ko ang aking mukha sa likod ng manibela. Pero hindi ako umiyak. Sa halip, itinaas ko ang aking cellphone at nagsimula akong mag-record. Kumuha ako ng video. Kumuha ako ng litrato. Bawat detalye, ang maruming sahig, ang malungkot na air mattress, ang pagkain kinakain niya, ang pagod sa kanyang mukha. Itinago ko ang bawat segundo ng kanyang paghihirap, hindi para pahirapan ang sarili ko, kundi para gamitin bilang sandata. Ang bawat larawang ito ay isang bala.
Ang bawat video ay isang bomba at sisiguraduhin kong sasabog ito sa tamang oras, sa tamang lugar. Habang nagre-record, tinawagan ko si Benji, ang investigador. Benji, sabi ko, ang boses ko ay mahinahon ngunit puno ng bigat. Kailangan nating bilisan ang timeline. At kailangan kong nandoon ka bukas ng umaga, 6:00, dito mismo. Ipinadala ko sa kanya ang address. Ang laban ay opisyal nang nagsimula. At ang unang salvo ay magmumula sa akin. Ang sumunod na 2 linggo ay parang isang ipo-ipo. Ang bawat araw ay may bagong impormasyon. Bawat oras ay may bagong ebidensya. Ang bahay ko, na dati tahimik at payapa, ay naging isang war room. Ang aking dining table ay napuno ng mga dokumento, mga litrato at mga legal pad na puno ng aking mga sulat kamay na tala. Ang aking telepono ay walang tigil sa pagtunog. Ito ang buhay na matagal ko nang tinalikuran. Ngunit ngayon, buong puso kong niyakap muli para kay Isabel, para kay Maya. Ang unang malaking tagumpay ay dumating mula kay Lorna, ang dati kong paralegal. Tulad ng inaasahan, nakuha niya ang sertipikadong kopya ng titulo ng bahay sa Acacia Street mula sa Registry of Deeds. At naroon, malinaw pa sa sikat ng araw, ang pangalan ni na Isabel at Marco bilang co-owners. Isang matibay na patunay na niloko nila ang aking anak. Hindi lang iyon, nakakuha rin siya ng kopya ng kontrata sa pag-upa, 80,000 piso, 80,000 pesos. Ganoon kalaki ang halaga na ibinubulsa ni Marco buwan-buwan mula sa ari-arian na pagmamay-ari rin ng aking anak. At saan napupunta ang pera? Nalaman namin mula sa isang source sa bangko na idinedeposito ito sa isang bagong account. Isang account na nakapangalan lamang kay Marco Reyes. Bawal. Sa ilalim ng batas ng pamilya, iyon ay marital property. Kalahati ng bawat sentimo na iyon ay pag-aari ni Isabel. Samantala, si Benji, ang aking investigador, ay nagpakitang gilas. Sa tulong ng mga makabagong kagamitan, nakakuha siya ng mga audio recording na magpapatindig ng balahibo ni Numan. Isang hapon, habang naglalaro si Maya sa hardin kasama ang kanyang lola Lourdes, malinaw na narinig sa recording ang sinabi ng matanda. Alam mo, apo, sabi ni Lourdes sa malambing ngunit makamandag na boses. Ang mami mo, mas mahal niya ang trabaho niya kaysa sayo. Kaya nga hindi na siya dito natutulog sa loob ng bahay. Tayo na lang ang pamilya mo ngayon. Ako at si daddy mo. Nang marinig ko iyon, kinailangan kong maupo. Ang tawag doon sa batas ay parental alienation. Ang sadyang paglalason sa isipan ng isang bata laban sa isa sa kanyang mga magulang. Ito ay isang uri ng emosyonal na pang-aabuso. Hindi lang laban kay Isabel, kundi lalo na sa aking inosenteng apo. Nagpadala si Benji ng mga litrato at video. Ang araw-araw na pagpasok ni Isabel sa bodega. Ang pag-abot sa kanya ng pagkain sa isang paper bag sa may pintuan na para bang isa siyang aso at ang pinakamatindi. Isang video kung saan makikitang binubuksan ni Lourdes ang bag ni Isabel. Habang ito ay nasa trabaho, kinakalkal ang laman nito. Isang malinaw na paglabag sa kanyang privacy. Ang huling piraso ng puzzle ay ang pinakakritikal, ang mga bank records. Sa tulong ng isang sinumpaang salaysay na pinirmahan ni Isabel sa isang mabilis naming pagkikita, nakuha namin ang access at doon, nakita namin ang itim sa puti. 4 na mahalagang dokumento na may pirma ni Isabel. Ngunit ang mga pirma ay halatang halata na peke. Ipinakita ko ito sa isang handwriting expert na kakilala ko. Kinumpirma niya ang aking hinala. Ang pirma sa dokumento na nag-aalis sa pangalan ni Isabel sa kanilang joint account, peke. Ang pirma sa dokumento na naglilipat ng lahat ng kanyang sahod sa account ni Marco, peke. Forgery, isang seryosong krimen. Dala ang isang makapal na folder na puno ng mga ebidensyang ito. Nagtungo ako sa opisina ni Attorney Angela David, ang family lawyer na inirekomenda ni Lorna. Si Attorney David ay isang babaeng nasa edad 40, matalino, at may matalas na mga mata.
Tiningnan niya ang bawat dokumento, pinakinggan ang bawat recording, at pinanood ang bawat video nang walang imik. Pagkatapos ng halos 1 oras, isinara niya ang folder, itinuon ang kanyang paningin sa akin at ngumiti. Isang ngiti na nagsasabing, "Panalo na tayo." "Mrs. Santos," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng kumpiyansa. Sa loob ng 20 taon ko sa practice, ito na ang isa sa mga pinakamalinaw na kaso ng financial abuse at coercion na nakita ko. Ang anak ninyo ay may sapat na basehan para humingi ng immediate emergency custody para sa kanyang anak. Ang pagbabalik ng lahat ng marital assets, isang restraining order, at posibleng mga kasong kriminal din. Humilig ako pasulong sa aking upuan. "Gaano kabilis tayo pwedeng kumilos, attorney?" "Sa lahat ng ito," sabi niya, tinatapik ang makapal na folder, "maaari akong mag-file ng petisyon bukas na bukas din at makakakuha tayo ng hearing sa loob ng 1 linggo." "Nor Gaiwa, gawin mo," sabi ko, walang pag-aalinlangan. Ang 2 linggong paghahanda ay tapos na. Panahon na para sa pag-atake. Martes ng hapon, bumalik ako sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang food court sa mall. Nag-text ako kay Isabel na magkita kami doon. Sinabi kong may ibibigay lang akong importante. Nang dumating siya, ang itsura niya ay mas malala pa kaysa noong huli kaming nagkita. Mas payat siya. Ang kanyang mga mata ay mas malalim ang pagkalubog. Ang pag-asang nakita ko sa kanyang mga mata, 2 linggo na ang nakalipas, ay tila nawala na. Napalitan ng pamilyar na takot at pagod. "Kamusta ka na?" tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. "Okay lang, ma." Pilit niyang ngiti. Ngunit ang mga mata niya ay nagsasabi ng ibang kwento. Tinanong ako ni Maya kahapon kung bakit hindi na ako natutulog sa kwarto niya. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Ang puso ko ay nadurog para sa kanya. Ang tanong ng isang inosenteng bata ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na pananakit. "Sabihin mo sa kanya," mahinahon kong sabi, "na magbabago na iyon. Malapit na. Malapit na malapit na." Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperadong pag-asa. May nahanap ka ba, ma?" Sa halip na sumagot, inilapag ko sa mesa ang isang makapal na brown folder. Ang parehong folder na ipinakita ko kay Attorney David. Dahan-dahan, binuksan ko ito. Inilatag ko sa harap niya ang mga kopya ng mga ebidensya, isa-isa. Una, ang kopya ng titulo ng bahay na may highlight sa kanyang pangalan. Ito ang patunay na pag-aari mo pa rin ang kalahati ng bahay sa Acacia Street. Sunod, ang kopya ng kontrata sa pag-upa. At ito ang patunay na ninanakaw nila ang kita mula sa bahay na iyon. 80,000 piso, kada buwan, Isabel. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya alam ang eksaktong halaga. Sunod, ang mga litrato. Ang mga litratong kinunan ko. Ang mga litratong kinunan ni Benji. Ang bodega. Ang kanyang pagkain sa styrofoam. Si Lourdes, na kinakalkal ang kanyang gamit. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga labi habang tinitingnan niya ang mga larawan ng sarili niyang pagdurusa. Pagkatapos, ang mga bank statements. Ipinakita ko sa kanya ang mga pekeng pirma. Ipinakita ko sa kanya kung paano inilipat ang lahat ng kanyang pera sa account ni Marco. Pandurugas ito, anak. Forgery. Krimen ito. At ang huli, ang transcript ng audio recording, ang mga salitang sinabi ni Lourdes kay Maya. Nang mabasa niya iyon, napahawak siya sa kanyang bibig at isang hikbi ang kumawala. Iyon ang pinakamasakit sa lahat, ang paninira sa kanya sa sarili niyang anak. "Nahanap ko ang lahat, Isabel," sabi ko. Hinawakan ang kanyang kamay. "At ngayon, kailangan kong maging matapang ka. Kaunti na lang. Sa darating na Biyernes, pupunta tayo sa korte. Ikaw, ako, at ang pinakamagaling na family lawyer sa buong Maynila. Babawiin natin si Maya. Babawiin natin ang pera mo. Babawiin natin ang lahat. Paano kung lalaban sila?" Nanginginig niyang tanong. "Paano kung mas maniwala ang judge sa kanila? Hayaan mo silang sumubok."
sabi ko. Ang boses ko ay matigas na parang bakal. Mayroon tayong patunay ng pandaraya, pamemeke, financial abuse, parental alienation, at iligal na pagpapaupa ng marital property. Mayroon tayong mga litrato, video, bank records, at mga testimonya. Ang asawa mo at ang biyenan mo ay nakagawa ng hindi bababa sa 6 na iba't ibang krimen. May pagpipilian sila. Maari silang makipagtulungan o maari silang makulong. Desisyon nila iyon. Tinitigan ni Isabel ang folder na para bang ito ay isang salbabida na inihagis sa isang taong nalulunod. Ang takot sa kanyang mga mata ay unti-unting napapalitan ng determinasyon. Ang luhang dumadaloy sa kanyang pisngi ay hindi na luha ng kalungkutan, kundi luha ng galit at pag-asa. "Mama," sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin, ngunit mayroon ng lakas. "Hindi ko alam kung anong sasabihin ko." "Sabihin mong magiging okay ka," sagot ko. "Sabihin mong hahayaan mo akong tulungan ka. At sabihin mong tatayo ka sa korte sa Biyernes at isasalaysay mo sa judge ang lahat ng ginawa nila sa iyo ng buong tapang." Tumango siya, mabilis at paulit-ulit. Okay ma. Kaya kong gawin iyon." "Alam kong kaya mo," sabi ko. Pinisil ang kanyang kamay. "Anak kita. Mas matatag ka kaysa sa inaakala mo. At siguradong mas matatag ka kaysa sa kanila." Sa pag-alis namin sa food court ng hapong iyon, alam kong iba na ang Isabel na kasama ko. Hindi na siya ang biktimang nakita ko, 2 linggo na ang nakalipas. Siya na ngayon ay isang mandirigma, handa nang bawiin ang buhay na ninakaw sa kanya. Dumating ang araw ng Biyernes. Ang sikat ng araw sa Maynila ay tila mas maliwanag, na para bang ang kalikasan mismo ay sumasang-ayon sa katarungang aming hinahanap. Sinundo ko si Isabel ng 8:00 ng umaga. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestida, ang tanging disenteng damit na natira sa kanya. Medyo maluwag na ito sa kanya ngayon, ngunit sinabi ni Attorney David na mas maganda iyon. Isang biswal na ebidensya ng bigat na nawala sa kanya dahil sa stress at pagpapabaya na dinanas niya. Pagdating namin sa hallway ng family court, naroon na sila. Naghihintay si Marco at si Lourdes, kasama ang isang batang abogado na mukhang sariwa pa lang mula sa law school. Ang reaksyon sa kanilang mga mukha ay hindi mabibili. Si Marco ay halatang gulat na makita si Isabel na may kasamang abogado at hindi lang basta abogado, kundi ang kilalang si Attorney Angela David. Si Lourdes naman, ang kanyang mukha ay napuno ng galit. Ang uri ng galit ng isang taong nasanay na laging nasusunod ang gusto at ngayon ay hinahamon. "Ano ito, Isabel?" Bungad agad ni Lourdes. Ang boses niya ay matinis at puno ng akusasyon. "Saan ka kumuha ng perang pambayad sa abogado?" Bago pa man makasagot si Isabel, humakbang pasulong si Attorney David. "Sa totoo lang, Mrs. Reyes, kaya niya," sabi ni Attorney David. Ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal. "Ako po ang kumakatawan kay Mrs. Isabel Reyes. O mas tamang sabihin, ang kanyang ina ang kumuha sa akin. At narito kami para pag-usapan ang ilang napakaseryosong issue tungkol sa pagtrato ninyo sa aking kliyente." "Pagtrato?" Sumabat si Lourdes, tumatawa ng mapakla. "Ibinigay namin sa kanya ang lahat. Isang lugar na matitirhan, pagkain, isang bodega. Putol ko sa kanya. Ang boses ko ay malamig. Binigyan ninyo siya ng bodega para tulugan habang itinatago ninyo ang anak niya at ninanakaw ang pera niya." Hindi. Totoo yan. Nauutal," nasabi ni Marco. Namumutla na siya. Ang kanilang abogado, na halatang hindi handa sa ganitong klase ng laban, ay tumingin sa makapal na folder na hawak ni Attorney David. "Ano po ang laman niyan?" "Ebidensya," sagot ni Attorney David. "Maraming ebidensya. Gusto niyo bang makita muna bago tayo humarap sa judge? Baka makaiwas pa kayo sa mas malaking kahihiyan." Nagkatinginan ang mag-ina. Walang nagawa ang kanilang abogado kundi ang sumang-ayon. Dinala kami sa isang maliit na conference room. At doon, sa ibabaw ng isang mahabang lamesa, inilatag ni Attorney David ang aming mga alas. Isa-isa, ang mga litrato ng bodega,
ang mga video ng pagtrato nila kay Isabel, ang mga bank records, ang report ng handwriting expert tungkol sa mga peking pirma, ang kontrata sa pag-upa, at ang bank statement ng account ni Marco kung saan napupunta ang 80,000 piso kada buwan. Ang transcript ng audio recording ni Lourdes na nilalaso ng isipan ni Maya. Habang inilalatag ni Attorney David ang bawat ebidensya, pinanood ko ang kanilang mga reaksyon. Ang kulay sa mukha ni Marco at Lourdes ay unti-unting nawawala, napapalitan ng kulay abo na takot. Ang kanilang pagiging arogante ay biglang naglaho. Ito, kaya naming ipaliwanag, pilit na sabi ni Lourdes, ngunit ang boses niya ay wala ng lakas. Mrs. Reyes, hindi ninyo maipapaliwanag ang pamemeke ng pirma, mariing sabi ni Attorney David. Hindi ninyo maipapaliwanag ang financial abuse. Hindi ninyo maipapaliwanag ang pagpapatira sa isang tao sa bodega habang kayo ay nakatira sa isang bahay na nagkakahalaga ng milyon-milyon. At siguradong hindi ninyo maipapaliwanag ang pagsasabi sa isang 4 na taong gulang na bata na hindi na siya mahal ng kanyang ina. Gusto lang naming tumulong. Mahinang sabi ni Marco. Nahihirapan sa pera si Isabel at kami. Kinuha ninyo ang lahat sa kanya. Ako na ang sumagot. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ang kanyang bahay, ang kanyang sasakyan, ang kanyang pera, ang kanyang anak. In-isolate ninyo siya. Kinontrol ninyo siya. At nang sinubukan niyang humingi ng tulong, tinakot ninyo siya. Nasisiguraduhin ninyong hindi na niya makikita si Maya kailanman. Hindi iyon pagtulong. Pang-aabuso iyon. Well, ang kanilang abogado ay tumingin sa kanila. Ang kanyang mukha ay seryoso. Mayroon ba sa mga ito na hindi totoo? Hindi sila makasagot. Ang kanilang katahimikan ay isang pag-amin. Bumuntong hininga ang abogado. Ipapayo ko na sa inyong makipag-ayos na lang, mahina niyang sabi. Dahil kapag ito ay umabot sa judge, pareho kayong haharap sa mga kasong kriminal. Ang salitang kriminal ang tila gumising sa kanila, sa kanilang pagkakatulala. Ang takot ay malinaw na ngayon sa kanilang mga mata. Tapos na ang laban. Bago pa man ito magsimula, ang negosasyon ay tumagal ng 3 oras. 3 oras ng matensyong pag-uusap sa loob ng conference room kung saan si Attorney David ang namuno. Hindi siya nagpakita ng kahit anong awa. Bawat hiling namin ay may kaakibat na banta ng kasong kriminal kung hindi sila papayag. Si Isabel ay nakaupo sa tabi ko, tahimik ngunit matatag. Sa bawat minuto na lumilipas, nakikita ko ang pagbabalik ng lakas sa kanyang mga balikat. At sa huli, nakuha namin ang lahat. Lahat-lahat. Una, ang sole custody kay Maya ay ibinigay kay Isabel, epektibo agad-agad. Si Marco ay pinayagan lamang ng supervised visitation 2 beses sa isang buwan at iyon ay pagkatapos niyang sumailalim sa parenting classes at therapy. Pangalawa, si Lourdes ay binigyan ng isang permanent restraining order. Bawal siyang lumapit o makipag-ugnayan kay Isabel at Maya. Ang kanyang grandmother's rights ay nawala na parang bula. Pangatlo, ang bahay sa Acacia Street ay ibinalik kay Isabel. Ang titulo ay ililipat sa pangalan niya lamang. At si Marco ay inutusang ibalik ang lahat ng kinita niya sa pagpapaupa sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Mahigit 450,000 piso. 450,000 pesos. Cash. Pang-4, ang Fortuner ay ibabalik sa araw na iyon din. At pang-5, lahat ng bank accounts ay ibabalik sa kontrol ni Isabel. Lahat ng perang kinuha ni Marco mula sa kanyang sahod ay kailangan ding ibalik na may interes. Ang kasunduan ay nilagdaan at inaprubahan agad ng judge. Isang emergency order ang inilabas. 4:00 ng hapon, lumabas kami ng courthouse. Hindi lang kami basta lumabas. Lumabas kaming may dala-dalang hustisya at may kasama kaming police escort. Ang itsura ni Lourdes nang dumating kami sa kanyang magarbong bahay kasama ang 2 pulis ay isang bagay na itatago ko sa aking alaala habang buhay. Ang kanyang mukha ay puno ng galit, kahihiyan, at kawalan ng kapangyarihan. "Hindi ninyo maaaring gawin ito," sigaw niya. "Kailangan ni Maya ng katatagan.
Kailangan niya. Kailangan niya ang kanyang ina. Mahinahon kong sabi. At ngayon, nasa kanya na. It's not now. Sa sandaling makita ni Maya si Isabel mula sa loob ng bahay, tumakbo ito palabas. Ang kanyang maliliit na paa ay mabilis na humahakbang. Mommy! Mommy! Susunduin mo na ako? Lumuhod si Isabel at niyakap ang kanyang anak ng napakahigpit. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Oo baby, uuwi na tayo. Si Mommy, ikaw, at si Lola. Si Lola din, masayang sigaw ng aking apo. Habang nag-iimpake kami ng mga gamit ni Maya, si Richard ay nakatayo lamang sa may driveway, mukhang nawawala sa sarili. Isabel, patawarin mo ako, sabi niya. Hindi ko sinasadyang umabot sa ganito. Sabi ni Mama, ito daw ang pinakamabuti para sa lahat. Tumigil si Isabel sa kanyang ginagawa at hinarap siya. Ang kanyang mukha ay kalmado. Richard, ayoko nang marinig, sabi niya. Pinili mo ang nanay mo kaysa sa asawa at anak mo. Hinayaan mo siyang tratuhin ako na parang basura. Nagnakaw ka sa akin at hinayaan mong isipin ni Maya na hindi ko siya mahal. Isinakay niya si Maya sa car seat ng Fortuner. Makikita mo siya 2 beses sa 1 buwan, may bantay. Iyon lang. Tapos na tayo. Iyon ang huling mga salita na narinig ko mula sa kanya para kay Marco. Walang sigaw, walang sumbatan. Isang simpleng pahayag lamang ng katotohanan. Habang papalubog ang araw, nagmaneho kami patungo sa bahay sa Acacia Street. Ang mga umuupa ay pinaalis na ni Attorney David. Nasa amin na ang mga susi. Pagpasok namin sa loob, tumakbo si Maya sa bawat kwarto. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa bakanting bahay. Mommy, ito na po ba ang bahay natin? Dito na po tayo titira? Dito na tayo titira, baby. Sagot ni Isabel. Ang kanyang ngiti ay abot hanggang sa kanyang mga mata, habang buhay. Nang gabing iyon, matapos naming patulugin si Maya sa kanyang sariling kwarto, ang kwartong may princess wallpaper, naupo kami ni Isabel sa kusina, umiinom ng mainit na tsaa. Hindi ako makapaniwala na tapos na, bulong niya. Parang hinihintay ko pa rin silang biglang sumulpot. Napanaginip lang ang lahat ng ito. Hinawakan ko ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Hindi ito panaginip. Totoo ito. Malaya ka na, Isabel. At doon, umiyak siya. Ang tunay na iyak. Ang iyak na kinimkim niya sa loob ng 6 na buwan. Niyakap ko ang aking anak habang siya ay humahagulgol. Ang aking matatag na anak na nakaligtas sa isang bagay na hindi dapat danasin ng sinuman. Salamat ma, sabi niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Salamat sa paniniwala sa akin, sa paglaban para sa akin. Lagi, sagot ko, ako ang nanay mo. Iyan ang ginagawa natin. Sa sandaling iyon, sa tahimik na kusina ng kanilang tahanan, alam kong tapos na ang laban. At kami ang nanalo. Lumipas ang 6 na buwan. Mabilis lang, parang isang kisap mata, ang dating bahay na walang buhay sa Acacia Street. Ngayon ay puno na ulit ng tawanan at sigla. Ang hardin sa harap, na dati napabayaan, ngayon ay namumulaklak sa mga rosas at sampagwita, paborito ni Isabel, at sa pinakamalaking sanga ng puno ng mangga sa likod bahay, mayroon ng nakasabit na duyan. Isang duyan na ako mismo ang nagkabit, para sa aking apo. Ngayon ang 5 kaarawan ni Maya. Ang likod bahay ay puno ng mga lobo na kulay rosas at lila, at ang hangin ay puno ng matamis na amoy ng barbecue at spaghetti. Ang mga kaibigan ni Maya, mula sa preschool, ay nagtatakbuhan sa damuhan. Ang kanilang mga munting boses ay parang musika sa aking pandinig. Mula sa kinatatayuan ko sa may kusina, pinanood ko ang aking anak, si Isabel. Para siyang ibang tao kumpara sa babaeng nakita ko sa food court 6 na buwan na ang nakalipas. Bumalik na ang dati niyang timbang. Ang kanyang mga pisngi ay may kulay na ulit, at ang mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata na wala na. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay ang kanyang ngiti. Ang ngiti niya ngayon ay totoo. Umaabot ito hanggang sa kanyang mga mata, nagpapaliwanag sa buong mukha niya.
Marami ang nangyari sa loob ng 6 na buwan. Nagsimula si Isabel na mag-therapy. Sinabi niya sa akin na ito ay para matutunan niyang magtiwala ulit. Hindi lang sa ibang tao, kundi sa sarili niya. Na-promote din siya sa ospital. Siya na ngayon ang head nurse sa kanilang ward. At higit sa lahat, nakahanap siya ng mga bagong kaibigan, mga kapwa nanay mula sa eskwelahan ni Maya. Sila ang naging support system niya. Ang mga taong nakakaunawa sa hirap at saya ng pagiging isang single mother. Si Marco, natapos niya ang 3 buwan ng parenting classes. Nakikita niya si Maya 2 beses sa isang buwan sa isang supervised na lokasyon. Ayon sa social worker na nagbabantay, sinusubukan daw ni Marco. Sinusubukan niyang maging isang mas mabuting ama. Siguro, balang araw, magiging isang taong muling mapagkakatiwalaan ni Maya. Siguro, o siguro hindi. Nasa kanya na iyon. Ang mahalaga, hindi na siya parte ng pang-araw-araw na buhay ni na Isabel at Maya. At si Lourdes, ang biyenan ng aking anak. 2 beses siyang sumubok na makipag-ugnayan. Parehong beses, sa pamamagitan ng mga abogado, humihingi ng grandmother's rights. Parehong beses, isang sulat lang mula kay attorney, David, na nagpapaalala sa kanila ng lahat ng ebidensya na hawak pa rin namin ang sumagot. Isang sulat na nagsasabing subukan lang nilang lumapit at lahat ng kasunduan ay mawawalang bisa at itutuloy namin ang kasong kriminal. 4 na buwan na kaming walang naririnig mula sa kanya. Minsan, mas epektibo pa ang katahimikan kaysa sa anumang ingay. Habang pinapanood ko si Maya, nahipan ang 5 kandila sa kanyang cake, lumapit si Isabel at tumabi sa akin. Ano kaya ang winish mo noong 5 years old ka, ma? Tanong niya, nakangiti. Malamang isang kabayo, biro ko. Ikaw, anong winish mo noong 5 ka? Hindi ko na matandaan, sabi niya. Pero alam ko kung anong iwiwish ko ngayon. Ano iyon? Tumingin siya kay Maya, na masayang kumakain ng cake kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang suot niyang korona ng prinsesa ay medyo tabingi na. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Wala, bulong niya. Hindi ko na kailangang mag-wish. Nasa akin na ang lahat ng kailangan ko. Dito mismo, inakbayan ko ang aking anak. Ang aking matatag at matapang na anak na nalampasan ang pinakamasamang unos at lumabas na mas buo. Oo, sabi ko. Ako rin. Ang sikat ng araw ay tumagos sa mga dahon ng puno ng mangga, lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa damuhan. Ang tawa ni Maya ay malinaw at masaya. At sa perpektong sandaling iyon, naisip ko kung paano ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo o sa mga marriage certificate. Ang pamilya ay tungkol sa pagdating kapag kailangan ka, sa paglaban para sa isa't isa, sa pagtayo nang sama-sama kapag may sumusubok na wasakin ka. Nakalimutan iyon ni na Marco at Lourdes. Akala nila maaari silang magkontrol at magmanipula ng walang kahihinatnan. Nagkamali sila at ang aking anak na kanilang niyurakan at kinontrol at ipinaramdam na walang halaga ay may natutunang mahalagang bagay. Na mas malakas siya kaysa sa kanyang inaakala. Na may mga taong nagmamahal sa kanya at na karapat-dapat siya sa mas mabuti. Tayong lahat, habang paunti na ang mga bisita at isa-isa nang sinusundo ang mga bata, tumakbo si Maya palapit sa amin. May frosting sa kanyang mukha at kagalakan sa kanyang mga mata. Lola, pwede po bang pizza ang dinner natin, please? Kahit anong gusto mo, apo. Si Mami din po, tumawa si Isabel. Oo, si Mami din. Nagdiwang si Maya at tumakbo na para magpaalam sa kanyang mga kaibigan. Masaya siya, mahinang sabi ni Isabel habang pinapanood namin ang kanyang anak. Tunay na masaya. Hindi ako sigurado kung magiging ganito siya ulit pagkatapos ng lahat. Matatag ang mga bata, sabi ko, lalo na kapag alam nilang mahal sila. At alam ni Maya na mahal siya. Dahil sa'yo, Ma, umiling ako. Hindi. Dahil sa'yo. Ikaw ang lumaban para sa kanya, Isabel. Kahit natakot na takot ka. Kahit na akala mo ay wala ka ng pag-asa, hindi ka sumuko.
Iyon ang mahalaga, iyon ang maaalala ni Maya. Nakatayo kami roon, mag-ina. Pinapanood si Maya na naglalaro sa ilalim ng puno sa ginintuang liwanag ng papalubog na araw. At naisip ko ang araw na iyon sa food court, 6 na buwan na ang nakalipas. Ang kupas na uniforme, ang mga lumang sapatos, ang takot sa mga mata ng aking anak. Malayo na ang aming narating mula noon. Nakauwi na kami. Sa wakas, nakauwi na.